Hi guys, good morning. Lacson, sinuplak ni Saldico. Akala mo hindi ka sasagutin ni Saldico? Noong si Gutesa kasi nagsalita, sinisira, binabasag nito ni Lacson. Ngayon naman, si Saldico naman ang nagsalita, binabasag din ni Lacson. Halatang halata, pinagtatanggol ni Lacson yung amo niyang si BBM. Magkano ba, Lacson, ang natanggap mong love offering mula sa Malacanang? Ha? Na-interview kasi si Lacson kagabi tungkol sa pagkanta ni Saldico. Pero agad-agad sinagot siya ni Saldico at sasagutin din natin siya. Ha? Ipahihiya natin itong si Lacson. Matatalino na ngayon ang mga Pilipino. Matatalino na rin at hindi ka uubra sa mga vlogger. Guys, panoorin nyo po itong video na to hanggang sa matapos para wala kayong mamiss na mga information. Ipapahiya natin to si Lacson. Pero bago yan, mag-like at mag-subscribe muna tayong lahat. Libre po yan, walang bayad. Alright, unahin po natin si Lacson kung paano niya pinagtatanggol si BBM at kung paano kokontrahin si Saldico. Kung wala property value, ano siya? Ano yun? Wala, narration. Kwento. Kita niyo sinasabi? Doon sa salaysay, sa video ni Saldico, wala daw. Narration lang daw yon. Kwento lang daw. Agad-agad, hinusgahan niya ang pagkanta ni Saldico. Obvious naman yung pagdepensa mo kay BBM. Siguro nga ang laki ng natanggap nitong donation mula sa Malacanang. Isang maleta ba? Tag-isang maleta ba kayo ni Tuta Soto? Magkano laman ng isang maleta? 48 million? Ha? Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin yung statement niya, then yun na may probative value. Pinauuwi niya si Saldico. Pumunta raw siya doon sa Blue Ribbon at mag-take oath. Gusto mong mamatay si Saldico? Ha? Para wala ng witness? Ang husay mo rin, ano? Papatayin po yan pag pumunta rito, pag bumalik dito sa Pilipinas. Baka nga kahit nasa abroad siya, nasa Europe siya, pahahunting pa siya ni Martin Romualdez. Lalo na kung uuwi dito yan. Ibig sabihin, gusto mong mamatay si Saldico. Do you make of that, sir? Yung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nag-insert na 100 Pag-speculate, alam mo, ito Yan. kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga researchers. Why would, I'm not defending the president. Why would we insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya NFLR? Alright. So, ito po yung sinabi ni Lacson. Bakit daw mag-i-insert si BBM sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun. Second, bakit daw niya binito? At bakit niya in-FLR? So, yan po yung mga sinabi ni Lacson. Okay, sagutin muna natin si Lacson. Unahin natin yung vetoed, no? Dito po sa report ng Rappler, akala yata ni Lacson, wala na tayong mababalikan. Yung mga report balita dati, no? Akala niya yata, nakalimutan na ito ng taong bayan, no? Eto, pakinggan nyo po mabuti, ha? President Ferdinand Marcos Jr. justifies modifications to the 2025 budget in line veto messages.
After a week-long delay and a bout of public criticism, Marcos signs the 6.2 trillion peso 2025 national budget into law but vetoes 194 billion pesos in line Ayan. items. Take note ha. Tandaan nyo, ang binito ni Bongbong Marcos ay 194 billion in line items. 194 billion. He says, quote, "Our finite resources compel us to exercise sound judgment to ensure our fiscal sustainability." He vetoes 26 billion pesos. Ayan. Isa sa binito ni Bongbong Marcos. 26 billion from DPWH budget. Again, tandaan nyo ulit. Ha? Yung total na binito niya, 194 billion. Tapos itong isang parte na binito niya, 26 billion. Ituloy natin. 26 billion from the DPWH budget. Okay? From the Department of Public Works and Highways budget. He says he took into account urgency of need, implementation readiness, and agency absorptive capacity. Marcos also vetoes some 168 billion pesos in unprogrammed appropriations. Ayun! Ha? 168 billion in unprogrammed appropriation. Alam nyo ba yung unprogrammed appropriation? Wala pong laman ito. Walang laman ito. Unprogrammed nga ito eh. Wala po siyang binito rito kasi wala namang laman yung unprogrammed fund. Mamaya po ipapaliwanag natin yung unprogrammed fund. Ano ngayon yung sinasabi mong binito ni Bongbong Marcos? Samantalang sa DPWH, 26 billion lang. Ha? Saka 168 billion sa unprogrammed fund. Ibig sabihin, karampot lang yung binito niya sa DPWH. Insertion. Okay? Ngayon, tignan po natin kung magkano ba lahat ang insertions ng mga congressman o mga mambabatas. Nandito po yan. Insertions ng mga mambabatas. Ito. Magkano for 2025 GAA, the total congressional insertions amounted to more than 797 billion. Na? At ito ay for issuance of state of allotment release order o PISARO or under conditional release of that amount. Ang sa DPWH ay 410 billion. Hindi lang naman kasi pag sinabing insertion, hindi lang naman sa DPWH. Sa ibang departamento may mga insertions din. Okay? So, tignan po natin yung budget ng 2025 sa flood control. Ito po. The 2025 flood control budget in the Philippines is approximately 350 billion. Kita nyo? Flood control pa lang po yan wala pa dyan yung mga road project, kagaya ng insertions ni Risa Hontiveros, yung pinasabog ni Katon Ying. Ang mga insertions ni Risa Hontiveros, flood control, merong road projects, merong mga multipurpose hall. So, in flood control alone, ang insertions po o ang budget po ay 350 billion in 2025. Magkano insertions ni PBBM? 100 billion. Flood control lang ba yon? Wala naman. Sinabi si Saldico. Pero nandoon yung mga ebidensya. Ang daming page, no? Siguro hindi lang flood control yon. Baka may mga road projects din yon. Baka may mga maliliit na tulay. O kaya naman mga multipurpose hall. Baka sari-sari na yon, no? Pero maari rin puro flood control yung 100 billion na yon. 350 billion, no? Ang budget ng 2025 sa flood control. Magkano lang ang
binito ni BBM? 26 billion sa DPWH. Eh, kasama kaya ang flood control doon? Baka hindi pa nga kasama sa 26 billion. Ngayon, tignan po natin ito pong unprogrammed funds. Ito po, yung 2025 unprogrammed funds for the Philippines are set at 363.24 billion. Magkano ang binito dito? 168 billion. So, may 200 pa na matitira, kulang-kulang. These are standby funds. Wala pong pondo ito, no? That can only be released if specific conditions are met, such as government revenues exceeding their targets or new foreign loans. Oh. Magkakaroon lang po ng pondo itong unprogrammed funds kapag may mga kinikita yung gobyerno. Eh, kadalasan wala namang kinikita eh. So, ang gagawin ito, foreign loans. Lahat po ng mga unprogrammed funds ay pinangungutang, no? Eh dahil binito niya yung 168. So almost 200 billion na lang ang pwede niyang utangin. Alright? Hindi kasama dyan yung insertions, Lacson, ni PBBM na 100 billion. Eh sa DPWH nga, 26 billion lang yung kanyang ibinito. Kaya ano yung sinasabi mong binito nga niya eh? Ha? Then, punta tayo sa NEP. Sinasabi niya, bakit daw mag-i-insert si BBM sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun. Pwede naman daw mag-insert si BBM sa NEP. Ang NEP po, yan po ay executive. Alright? Ang laki nung 100 billion i-insert niya sa NEP, halatang halata po yun. At kung masilip ito ng mga congressman ng mga oposisyon, kung masilip ito ng mga senators opposition, madadali siya. Eh, executive yan eh. Sa kanya yan eh. Sa presidente yan eh. Hindi siya pwedeng pumrant. Lacson, alam mo yan. Alam din ng mga matatalinong magnanakaw yan. Parang dito lang sa amin yan eh. Mga pulis dyan. Nag-checkpoint ng motor. Kapag pumara yan at may nakitang violation, sasabihin, titikitan kita. Ganito ang gagastusin mo pag tinubos mo to sa LTO. I-explain niya. At maya-maya, may lalapit doon na civilian. May lalapit na civilian. Yun ang kakausap doon sa nahuli. Mag-aaregluhan sila. At yung ang tawag doon, yung suhol, yung abot ng nahuli, doon sa civilian. Civilian na tao, mga bataan nila. Doon iaabot. Ibig lang sabihin, si Bongbong Marcos hindi pwedeng pumrant. Parang yung polis. No? Hindi pwede. Kaya sa BICAM niya ini-insert dahil yung BICAM, Congress yun. Legislative. Si Bongbong nasa executive. So, hindi mo pwedeng silipin si PBBM. Ang masisilip mo talaga dyan, si Saldico at si Martin Romualdez dahil Congress yan eh. Kaya ligtas na ligtas si PBBM. Mali yung sinasabi mo, kaya naman mag-insert ni PBBM sa NEP. 100 billion yun. Mahahalata ng oposisyon yun. Mahahalata ng mga Duterte yun. Kaya hindi niya gagawin yun. At hindi siya pwedeng pumrant. Hindi siya pwedeng humawak ng marked money. Alam mo ba yun? Alam mo yun, pero hindi ka makakalusot sa amin. Tapos ito naman, yung FLR. Ito po yung for later release. Sinabi na po yan ni Chanco. Ano bang pangalan ni Chanco? Representative Chanco.
Sa Nabotas ba yon siya? Si Chanko. Chanko ba yon? Chongko. Nakalimutan ko yung pangalan. Sinabi na yan ni Chanko. Ang suma total na hinold niya, yung for later release, hinold, ay 90 billion. Di ba pinakita ko sa inyo kung magkano ang insertions ng mga congressman? Ayan o, 797 billion. Tapos sabi ni Chanko, yung 90 billion na hinold ni PBBM, medyo nagalit si Tamba. Sabi kasi pinangako na yan eh. Pinangako na sa mga pumirma sa impeachment ni BP Sara. Hinold. Bakit hinold? Yung 90 billion. Kukunin ni Bongbong Marcos. Kaya marami na budol sa mga pumirma kay impeachment ni BP Sara. Marami na budol. Hindi ibinigay. Pinangako ni Tamba yun. Hindi ibinigay ni Bongbong Marcos. Na kay Bongbong Marcos. Antindi, di ba? Kaya yung sinasabi mo, Lacson, kaya namang gawing sa NEP. Hindi niya gagawin yun. Mahahalatado yun. Halatado. At mabubuking siya lalo. At ibinito naman daw yung insertion na 100 billion. Hindi. 194 billion ang binito. 26 billion lang yung budget sa DPWH. 168 billion yung sa unprogram fund. Nababalikan po yan, Senator Lacson. Hindi kayo lulusot sa mga vlogger. Eto naman yung sagot ni Saldico dito sa pahayag ni Lacson na kwento lang daw yung salaysay ni Saldico. Ayan, sa Facebook page mismo ni Saldico. Statement of former Congressman Eli Saldico. I respectfully urge Honorable Senator Panfilo Lacson to first review the full list of alleged insertions. Di ba may ipinost siya sa Facebook niya na mga ebidensya, mga maraming pages, yung mga insertions? First, review the full list of alleged. Ni-review mo na ba, Senator Lacson? Alleged insertions done under the directive of President Marcos and clearly reflected in the GAA 2025. Ipag-compare mo, hanapin mo yung GAA at yung ebidensya ni Saldico. Andun, magre-reflect. Magre-reflect daw, sabi ni Saldico. You may cross-check the NEP 2025 to verify if the same lines items appear there. Diba? To assist you, I have attached the list with the exact page references from the GAA 2025. I suggest that before making a statement, makinig ka, Lacson, I suggest that before making statements that may unfairly prejudice the issue, hinusgahan agad yung salaysay, yung sinabi ni Saldico. May unfairly prejudice the issue. The senator should examine the documents in full. The public deserves a fair, complete, and evidence-based investigation, not conclusion drawn without first seeing the whole picture. Suplak po ang tawag dyan. Sinuplak yung pagmumuka. Yan po ang tawag dyan. Sinabihan mo agad, narration lang. Wala yan, kwento lang yan. Tinignan mo na ba yung ebidensya? Magre-reflect daw yun sa GAA. Yung mga senators na mga ang tawag to, Duterte Black. Marcoleta. Hindi makakalusot kay Marcoleta yan. I-examine ni Marcoleta yan. Yung mga congressman, sila Ungab,
Attorney Vic Rodriguez. Yung mga opposition, independent opposition. Yari ka ngayon, Lacson. Sasabihin mo, kwento lang. Mayroon na ebidensya. Pinost Hindi siya nagsalita ng salita lang. Nagpakita pa ng ebidensya. I-check mo muna yun. Yan ang hirap sa'yo. Pahiya ka. Pahiya ka ngayon. Nagsalita rin si Win Gatchalian, in-interview rin. Medyo ilag siya, medyo maingat siya sa pagsagot at hindi pa siya sigurado doon sa sinasabi daw ni Saldico. Ayaw niya kasing mapatalsik si BBM kasi yung kapatid niya nasa DSWD. Pag napatalsik si BBM, talsik din yung kapatid niya. Kaya maingat siya sa pagsagot. Pero hindi siya obvious kagaya ni Lacson na pinagtatanggol talaga si BBM. Si Auntie Claire pala nagsalita na. Sumagot na rin daw. I-check pa raw muna. Iba-validate yung video. Baka AI. Tapos si Soto naman, dinidepensahan si Grace po doon sa Blue Ribbon Committee. Matindi talaga to. Matindi talaga si Soto. May abot ba si Grace po para protektahan mo? Kasi nadulas o napangalanan ni Bernardo kahapon sa Blue Ribbon Committee. Kumbaga nabanggit ba si Grace po na mayroon ding kickbacks pero pinagtatanggol at dinidepensahan ni Soto. So, meron pang sinasabi si Lacson, isagad na natin, Eto. So, unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process. Nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM So dapat sa NEP pa lang, sinabihin niya na yung BBM, sinabihin niya yung DBCC. Uy, magbigay ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung ibito? Sa NEP daw talaga, dapat nag-insert na si BBM. Hindi nga po pwede. Halatado yun. Halatado. Mabubuking siya doon. At kapag nabuking siya doon, wala nang ibang pwedeng ibintang kundi kay Bongbong Marcos. Executive ang NEP. Kaya hindi niya gagawin yon, Lacson. At kung nag-insert daw siya sa BICAM, ba't niya binito? Akala mo hindi namin mababalikan yung report? Nasa Google yan, nasa YouTube. Ang binito lang, 26 billion sa DPWH, 168 billion sa unprogrammed fund. Yung unprogrammed fund, blanco yun. Walang pera doon. Kaya talagang dudang-duda ako dito. Hindi naman libre yan. Hindi libre. Baka may isang maleta yan Baka hindi pa isang maleta lang. Baka 2 maleta pa yan Tatakbo ka ba, Lacson, sa 2028? Pinagtatanggol mo si PBBM? Nilalabanan mo mga Duterte? At kapag ang tawag nito na disqualified si BP Sara, kaya mo nang talunin si Risa Ontiveros, si Leni Robredo. Yan ang iniisip niya Kapag nawala yung malakas, sasali ako sa eleksyon. Baka sakali kaya ko silang talunin. Yan ang interest, political interest ni Soto. Kaya kay PBBM siya pumapanig. Ayaw niya ring gumitna. Di ba? Ayaw din. Si Lacson?
matalino. Pero napakalawak na po ng social media. Napakadali na rin mag-research. Kaya hindi na uubra yan. Dati umuubra yan. Umuubra yan si Lacson. Wala namang cellphone dati. Ngayon, iba na. No? Pwede namin balikan yung mga 10 months ago, 1 year ago. Madali lang balikan. Naka-upload na po yan sa mga social media. Alright. Yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.